Nagsisimula ang pelikula sa isang tahimik at espesyal na lugar kung saan nakatago ang mga royal na espada. Para itong isang malaking libingan para sa mga espada, at may isang nag-iisang sundalo na nagngangalang Muyong na nagbabantay dito. Ang mga espada ay pagmamay-ari ng mga matapang na mandirigma na pumanaw na nagpapakita kung gaano sila katapang. Si Muyong, sa mapayapang lugar na ito, ay nakatagpo ng isang mahalagang bagay na makakaapekto sa kaharian. Isang araw, habang naroroon si Muyong, nakita niya si Yan. Siya ang anak ng hari, at ang pagiging malapit sa kanya ay nagbigay ng mas marangal at seryosong pakiramdam. Kailangan niya ang tulong ni Muyong para protektahan ang kanyang ama sa panahon ng matinding digmaan. Si Muyong ay sinanay bilang mandirigma ng hari mula pa pagkabata, kaya halos parang kapatid na niya si Yan. Habang nagpapatuloy ang digmaan, may nangyaring labis na nakakalungkot. Ang hari ay labis na nasugatan sa isang labanan at may isang palaso na nakatusok sa kanyang dibdib. Sobrang masama ang kalagayan niya, at mukhang hindi na siya makakaligtas. Bago siya namatay, tinawag ng hari si Muyong at sinabi na siya na ang dapat mga siwa sa mga bagay-bagay ngayon. Nakita ng hari ang mga katangian kay Muyong na nagbigay sa kanya ng pag-iisip na maaari itong maging mahusay na pinuno, ngunit ito ay nagpasimuno ng matinding inggit kay General Wubo, pamangkin ng hari, at sa kanyang mga tagasunod. Hindi sila nagtitiwalin na karapat-dapat si Muyong na maging pinuno. Kahit na ang buhay ng hari ay nasa panganib, habang naghahanda sila para sa malaking laban, ang hari, na talagang nahihirapan na sa kanyang pinsala, ay bumubulong ng isang napakahalagang bagay kay Muyong. Sinabi niyang mag-ingat sa kaaway na nagpapanggap na kaibigan. Sila ang pinakamalaking panganib, sabi niya, maaaring lumaban sila sa ating kaharian. Nang umalis ang hukbo para sa labanan, si Yan, na talagang nag-aalala, ay lumapit sa kanyang ama. Napakahina niya, pero sinabi niya sa kanya ang isang malungkot na bagay. Hiningi niya sa kanya na tiyakin na magiging mapayapa ang hinaharap ng walang digmaan. Ibinigay din niya kay Muyong ang kaharian at isang espesyal na espada na tinatawag na Swallow Sword dahil naniwala siyang si Muyong ang tamang tao para ipagpatuloy ang kasaysayan ng kaharian. Talagang malungkot si Yan at wala siyang pakialam sa pagiging reyna, gusto lang niyang gumaling ang kanyang ama. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng lahat. Si General Wubo, na naiinggit, ay pumasok sa kampo ng hari. Pumunta siya sa hari at tinanong kung bakit pinili niya si Muyong, na isang ulila na may mahiwagang nakaraan, na mamahala sa kaharian. Sinabi ng hari sa kanya na nagtitiwala siya kay Muyong na gagawin ang tamang bagay, hindi tulad ni General Wubo na sakim sa kapangyarihan. Ito ay nagpagalit kay General Wubo ng labis hanggang sa gumawa siya ng isang kakilakilabot na bagay, pinatay niya ang kanyang sariling tiyuhin. Dumating si Yan na may dalang gamot, pero nang makarating siya roon, nakita niya ang isang napakalungkot na bagay, patay na ang kanyang ama. Hindi siya makapaniwala. Siya ay labis na nababalot ng lungkot at gulat, at ang lahat sa paligid niya ay tila nagiging gulo. Pagkalipas ng ilang araw, labis na nalungkot ang kaharian ng Yen sa pagkawala ng kanilang hari, kaya't nagpasya silang itigil ang pakikipaglaban sa digmaan. Nagdaos sila ng malaking libing para sa hari, at si Uncle Teng, na malapit na kaibigan at assistant ng hari, ay may mahalagang sasabihin. Tinipon niya ang lahat ng sundalo at sinabi na si Muyong, ang ampon ng hari, ang magiging bagong pinuno. Pero hindi sumang-ayon si General Wubo at ang kanyang mga kaibigan na si Muyong ang dapat maging hari ng kaharian ng Yen. Si Yan, kapatid ni Muyong, ay labis na naniwala sa kanya at sinuportahan ang kanyang pagnanais na maging hari, ngunit nakita ni Muyong na may ilang sundalo na hindi masaya tungkol dito, at ayaw niyang maging hari kung hindi siya itinuturing na karapat-dapat sa trono. Si Yan, na mabait at maunawain, ayaw ding maging reyna, kaya sinabi niya sa lahat na kung hindi nila tatanggapin si Muyong bilang hari, haharapin nila ang malubhang mga parusa, mapupugutan ng ulo ang hindi sumang-ayon. Habang si Muyong ay nahahati sa kanyang mga tungkulin bilang tagapangalaga at sundalo para sa kanyang kapatid na babae, si General Wubo ay may mga masamang balak. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang lumikha ng mga problema sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga tsismis. Sabi nila na ang isang hari ay dapat lalaki, hindi babae. Gusto ni Muyong na protektahan si Yan mula sa lahat ng masakit na sinasabi ng mga tao, kaya't sinabi niya sa kanya na mag-ensayo kasama siya. Gusto niyang maging handa siya kapag naging pinuno na siya. Ang pagsasanay ay talagang mahirap kahit para sa mga malalakas na lalaki.
Sa gitna ng lahat ng mga hamon at pagdududa, alam ni Muyong na kailangan niyang maging mabuting tagapagtanggol at mapagmalasakit na kapatid para kay Yan, ngunit si General Wubo ay gusto pa ring sirain ang pamumuno ni Yan. Napakahirap ang pagsasanay ni Yan. Kailangan niyang matutunan kung paano gawin ang mga mahihirap na bagay tulad ng paglalakad sa makikitid na kahoy na inilagay sa tubig at pagbaril ng palaso habang nakasakay sa kabayo. Maraming problema ang hinarap niya, pero hindi siya sumuko dahil gusto niyang maging isang mabuting pinuno. Isang gabi, naalala ni Muyong ang nakaraan nila ni Yan noong bata pa sila. Napagtanto niya na ang kanyang trabaho ngayon ay protektahan siya sa panahon ng hirap ng digmaan dahil siya na lang ang natitirang pamilya niya. Kinabukasan, pinahirap pa ni Muyong ang pagsasanay ni Yan upang siya ay maging mas malakas, pero talagang naiinis si Yan dahil hindi siya kasing galing ni Muyong. Halos nawawalan na siya ng pag-asa. Samantala, lihim na nakikipagpulong si General Wubo sa ilang masasamang tao na gustong saktan si Yan. Habang nag-iisa siyang nag-eensayo at inaalagaan ang kanyang kabayo, may biglang dumating na isang grupo ng mga mamamatay tao. Gusto siyang patayin ng mga ito, pero ang pagsasanay ni Yan ay tumulong sa kanya na mapagtanto na may mali. Sumakay siya sa kanyang kabayo at nakalayo sa kanila. Nilabanan pa niya ang ilan sa kanila ng mag-isa, na nagpapakita kung gaano na siya kagaling. Akala ng mga asasin ay napatay na nila si Yan, kaya iniwan nila siya sa gubat, pero hindi nila alam na may naglatag ng bitag para sa kanila. Nahuli silang lahat dito. Si Yan ay nasa masamang kalagayan at nasa panganib, pero may isang lalaking nagngangalang Kwan ang nagligtas sa kanya. Magaling siya sa pagpapagaling, kaya inalagaan niya ito hanggang sa magising siya. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Yan at labis na nagulat sa kinaroroonan niya. May napaka-unique at kamangha-manghang lugar si Kwan na hindi pa niya kailanman nakita. Namangha siya sa lahat ng mga cool na bagay doon. Si Kwan ay nag-aalala para sa kanya, at nakita niyang medyo malubha ang kanyang mga sugat. Hiniling niya na manatili muna siya sa kanyang lugar nang hindi bababa sa 3 araw para siya ay gumaling. Pinagkakatiwalaan ni Yan si Kwan, kaya kahit ayaw niya, pumayag siyang gawin ang sinabi nito. Habang lumilipad ang mga araw, naging sobrang malapit sina Yan at Kwan. Gusto ni Yan ng isang simple at normal na buhay, at ang pagiging kasama si Kwan ay nagbigay sa kanya ng pagdududa kung ano talaga ang gusto niya. Pakiramdam niya ay masaya at parang nasa bahay siya kasama siya, na isang bagay na bago para sa kanya. Pero alam niyang kailangan siya ng kanyang kaharian bilang isang pinuno, at hindi siya pwedeng basta-basta gumawa ng gusto niya. Mayroon siyang malaking responsibilidad, at kailangan niyang gawin iyon bago ang kanyang mga personal na kagustuhan. Isang hapon, dinala ni Kwan si Yan sa isang espesyal na lugar sa kanyang bahay, isang uri ng lihim na puok. Doon, sinabi niya sa kanya ang isang pangarap na daladala niya sa buong buhay niya, ang gumawa ng isang hot air balloon at maglakbay sa buong mundo. Nang makita kung gaano kadeterminado si Kwan sa kanyang pangarap ay nagbigay liwanag kay Yan sa kanyang sariling layunin. Alam niyang kailangan niyang maging isang pinuno na makapagdadala ng tagumpay sa kaharian ng Yen, kaya nagpasya siyang bumalik sa kanyang kaharian at gampanan ang kanyang tungkulin. Noong gabing iyon, hindi makatulog sina Yan at Kwan dahil ayaw nilang magkalayo. Tahimik na pumunta si Yan sa kinaroroonan ni Kwan at humiga sa tabi nito, nakakaramdam ng ginhawa sa pagiging malapit sa kanya. Ipinakita nito kung gaano siya kahalaga sa kanya. Kinabukasan, handa na si Yan na umalis patungo sa kanyang kaharian, at sumama si Kwan sa kanya. Sa parehong oras, si Muyong at isang grupo ng mga sundalo ay naghahanap ng anumang palatandaan na maaaring buhay pa si Yan. Kahit na sobrang hirap ng kanilang paghahanap, hindi makapaniwala si Muyong na wala na ang kanyang kapatid. Habang sila'y naghahanap, nakakita sila ng isang espada na nakabaon sa lupa, at ito ay pagmamay-ari ng isa sa mga alamat na 10 New Moon Swordsmen. May mga kwento tungkol sa mga napakalakas na mandirigma mula sa nakaraan. Naramdaman ni Muyong na may kakaibang nangyayari sa gubat kung saan nawala si Yan, at sinimulan niyang tuklasin ang ilang piraso ng nakakalitong katotohanan. Sa isang mahalagang sandali, nang nagkatagpo ang lahat, nagkita-kita na ang mga pangunahing karakter sa pelikula. Hindi nagaksaya ng oras si Muyong at sinabi kay Kwan na umatras at pakawalan si Yan. Pero mabilis na nagsalita si Yan at sinabi na hindi kalaban si Kwan. Pinapaalala niya kay Muyong ang lahat ng oras na magkasama sila at hiniling na magtiwala siya sa kanya. Medyo nag-aalangan pa rin si Muyong, pero hindi niya may kakaila na si Kwan lang ang kasama ni Yan sa gubat, na nangangahulugang talagang matibay siya para makaligtas doon.
Lahat sila ay napagtanto na kailangan nilang bumalik sa kaharian ng mabilis. Habang nasa daan sila, may isang sundalo na huminto sa kanila na may dala na masamang balita. Muling umatake ang kaharian ng kaaway, at nagkaroon ng mga problema sa mga tropa ni General Wubo sa kanang bahagi. Hindi susulong si General Wubo maliban na lang kung siya ang magiging pinuno, na talagang mapanlinlang at makasarili. Nang marinig ito ni Namuyong at Yan, lalo pa silang nagmadali. Si Yan ay matapang at nanguna sa 2,000 sundalo laban sa isang malaking hukbo ng 10,000 sundalo. Sumakay siya sa kanyang kabayo at sinugod ang kaaway, kasama si Namuyong at Uncle Teng sa kanyang tabi. Ito ay isang sandali kung kailan ang kanilang kaharian ay gagawa ng kasaysayan na hindi pa nangyayari kailanman. Sa gitna ng malupit na digmaan, ang kaharian ng Yen ay nasa malaking kagipitan, ngunit dahil sa matapang na pamumuno ni Muyong, nakatakas at nakaligtas ang mga sugatang sundalo. Habang nagpapatuloy ang laban, inisip ng mga kaaway na tiyak na panalo na sila. Ang hindi nila alam ay may matalinong plano si Yan sa isip niya. Pumunta si Yan ng mag-isa sa isang gubat at dinala ang labis na mayabang na hari ng kaaway at ang kanyang hukbo sa isang bitag. Ang mga sundalo ng kaharian ng Yen ay nagtatago sa gubat, at sinurpresa nila ang kaaway sa isang biglaang pag-atake. Nang mapagtanto ng hari ng kaaway na siya ay natatalo, napagtanto rin niya na nalampasan siya ni Yan. Handa na ang espada ni Yan upang tapusin siya, ngunit pinili niyang hindi gawin iyon. Sinabi niya kung gaano kawalang kabuluhan ang digmaan at kung paano nila ipinagpapatuloy ang mga lumang alitan mula pa noon, na nadadamay ang mga walang kasalanan. Ang hari ng kaaway ay naantig sa sinabi niya at nagpa siya ng tumigil sa pakikipaglaban, sumasang-ayon sa mga salita ni Yan. Pagbalik nila mula sa digmaan, hindi nag-aksaya ng oras si Yan. Agad niyang pinarusahan si General Wubo at ang kanyang mga kaibigan na hindi sumama sa kanya sa digmaan. Ang kaharian ng Yen ay tinanggal ang kanilang ranggo at pinalayas sila bilang parusa sa kanilang kawalang katapatan. Nang naasikaso na ang kanyang mga kaaway, naghanda si Yan para sa kanyang koronasyon, naghahanda na maging karapat-dapat na pinuno ng kaharian ng Yen. Pero nang naisip ni Yan ang mga oras na ginugol niya kasama si Quan sa tahimik na gubat, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba at kawalan. Habang iniisip niya ito, dumating si Muyong upang bisitahin siya sa kanyang silid. Sinabi niya sa kanya ang isang nakakagulat na bagay, isang lihim tungkol sa kung sino talaga si Quan. Napatunayan ang mga hinala ni Muyong, si Quan ay isa sa 10 New Moon Warriors na nakaligtas sa malaking digmaan sa pagitan ng mga kaharian. Ang pagbubunyag na ito ay nagpaisip kay Yan kung bakit niya gustong maging leader. Ginagawa ba niya ito dahil ito ang nagpapasaya sa kanya, o ito ba ay isang tungkulin lamang na kailangan niyang tuparin sa buong buhay niya? Kinabukasan, sa malaking koronasyon ni Yan bilang pinuno, may ginawa siyang ikinagulat ng lahat. Tinipon niya ang lahat ng sundalo at inihayag na ayaw na niyang maging reyna ng kanyang sariling kaharian. Sinabi niya sa kanila na gusto lang niyang maging pinuno upang matulungan ang kanyang nakatatandang kapatid, si Muyong, na maiwasan ang kanyang kapalaran bilang karapat-dapat na tagapagmana. Ito ay ikinagulat ng lahat ng sundalo. Nang hindi nag-aksaya ng oras, ginawa ni Yan si Muyong bilang isang hari at ibinigay sa kanya ang espesyal na swallow sword ng kanilang ama. Wala nang ibang pagpipilian si Muyong kundi tanggapin ang malaking responsibilidad na ito mula sa kanyang minamahal na kapatid na babae. Pagkatapos ng lahat ng ito, kinausap ni Yan si Muyong at nagpaalam. Ngumiti siya at sinabi niyang gusto niyang maging bahagi ng kaharian ng Yen, pero hindi bilang pinuno. Sa halip, gusto niyang mamuhay ng masaya kasama ang lalaking mahal niya. Nakikita ni Muyong kung gaano siya kasaya at napagtanto na ang tunay na layunin ni Yan ay hindi maging leader tulad ng naunawaan ng kanilang yumaong ama. Bumalik si Yan kay Quan sa tamang oras at nakita siyang nagsusumikap na paliparin ang kanyang bagong hot air balloon. Sa isang sandali ng pag-ibig at kasiglahan, siya ay sumakay, sumama kay Quan habang sila ay papunta sa himpapawid. Nang bumaba ang gabi at lumamig ang mundo, sinabi ni Yan kay Quan na gusto niyang makasama siya at mamuhay ng masaya habang buhay, magkalapit ang kanilang mga puso. Samantala, sa malayo, sa isang lugar kung saan hindi siya dapat naroroon, pinuntahan ni General Wubo, na pinalayas mula sa kanyang sariling kaharian, ang isang lihim na lugar kung saan nakatira ang isang tanyag na gumagawa ng lason. Ayon sa tsismis, ang taong gumagawa ng lason ay nakalikha ng isang nakamamatay na lason na hindi mapapagaling.
hiniling ni General Wubo sa tagagawa ng lason na likhain ang mapanganib na lason na ito para sa kanya, na balak gamitin bilang isang lihim na sandata upang subukang kontrolin ang kaharian ng Yen. Ilang linggo ang lumipas, at si Muyong, na ngayon ay pinuno ng kaharian ng Yen, ay nakatanggap ng nakakabahalang balita. Ang mga rebelde, na pinamumunuan ni General Wuba at ng kanyang mga tapat na tagasunod, ay inaatake ang kaharian. Si Uncle Teng, labis na nag-aalala para sa kaligtasan ni Yan dahil siya ay namumuhay ng mapayapa sa gubat, kaya nagmadali siyang kumilos upang ipaalam kay Muyong ang panganib. Si Muyong, na labis na minahal ang kanyang kapatid, ay naglakbay sa makapal na gubat upang protektahan si Yan kahit anong mangyari. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang espada ng isang legendary New Moon Warrior na nakabaon sa lupa. Si Quan, na may mga espesyal na kapangyarihan, ay nakaramdam ng isang tao na may lakas ng loob na kunin ang espada, at alam niyang ito ay isang senyales na dapat silang magkita sa lalong madaling panahon. Sa wakas, nagkita sina Quan at Muyong sa tabi ng umaagos na talon. Iginuhit ni Muyong ang kanyang espada upang subukan ang kakayahan at determinasyon ni Quan. Sa gulat ng lahat, si Quan ay napakabilis at magaling, madaling na corner si Muyong. Nang mapagtanto ni Muyong ang kahusayan ni Quan sa pakikipaglaban, napag-alaman namin na ang tunay na layunin ni Muyong ay ang subukan si Quan kung magagawa ba niyang protektahan si Yan. Ibinahagi ni Muyong kay Quan ang kanyang mga alalahanin tungkol sa nalalapit na pag-atake ng mga mandirigma ni General Wuba, na partikular na tina-target si Yan sa gubat. Napagtanto ni Quan na hindi niya maiiwasan ang muling paghawak ng kanyang espada at kailangan niyang kumilos. Nang bumalik si Muyong sa kaharian ng Yen, nakita niya ang isang nakababahalang tanawin. Ang kaharian ay nasa kaguluhan, winasak ng kalupitan ni General Wubo. Nalaman ni Muyong na ang kanyang mga tapat na sundalo ay nasugatan ng mga lason na palaso, mga kasuklam-suklam na sandata na ginamit ni General Wubo. Lalong lumalala ang sitwasyon nang matuklasan ni Muyong ang ulo ni Uncle Teng, isang nakasisindak na simbolo ng kawalang awa ni Wubo. Dahil sa matinding pagnanasa para sa paghihiganti, naglunsad si Muyong ng isang nag-iisang pag-atake laban sa mga sundalo ni General Wubo. Ngunit, mabilis siyang pinalibutan ng kanyang mga tapat na nasasakupan, na bumuo ng isang proteksyon na kalasag laban sa mga lason na palaso. Ipinagkatiwala nila kay Muyong ang swallow sword ng kanilang yumaong hari, hinihimok siyang magpatuloy sa buhay. Napag-alaman na ang mga natitirang sundalo na naghahanap ng kanlungan sa kalapit na gubat, ay naghihintay sa pamumuno ni Muyong upang ipatupad ang katarungan. Ang kanyang mga tapat na tagasunod ay handang ialay ang kanilang buhay para sa kanya. Samantala, sina Yan at Quan ay nag-e-enjoy ng isang mapayapang sandali nang bigla silang makarinig ng ingay sa mga palumpong. Napagtanto nila na papalapit na ang mga sundalong ipinadala ni General Wubo. Napilitang ipagtanggol ang kanilang sarili, nagawa nilang talunin ang mga sumalakay, ngunit ito ay isang mapait na tagumpay. Si Quan ay tinamaan ng isang lason na palaso. Pinipilit niyang bumalik si Yan para sa kaligtasan ng kaharian, nangako na magagawa niyang gamutin ang kanyang sugat ng mag-isa. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag si Yan, alam niyang tama siya, ngunit umalis siya na may mabigat na puso. Sa gubat, si Muyong, puno ng determinasyon, ay inutusan ang natitirang mga sundalo na umatras at iwasan ang darating na panganib. Ipinapakita ang hindi kapani-paniwalang tibay ng loob, naghahanda siyang harapin ang hamon ng mag-isa. Noong nakaraan, siya ay isang nag-iisang bata na hindi pinansin ng makapangyarihang tao sa kaharian ng Yen, ngunit si Muyong ngayon ay tumayo ng matatag, humaharap sa isang napakalakas na hukbo. Sa hindi matitinag na tapang, pinatakbo niya ang kanyang kabayo sa gitna ng 1,000 sundalo na pinamumunuan ni General Wubo, tumangging umatras. Kahit na nasugatan si Muyong ng mga espada at sibat, hindi siya natitinag, patuloy na lumalaban ng may walang kapantay na tapang. Hinamon niya si General Wubo sa one-on-one na laban, ngunit ang duwag na si Wubo, nang makita niyang hindi siya mananalo, ay hindi pumalag sa galing at determinasyon ni Muyong. Pagod at duguan, nananatili pa ring matatag si Muyong. Sa tuktok ng labanan, nang halos maubos na ang lakas ni Muyong, lumitaw si Yan, handang makipaglaban. Nasaksihan niya ang dugo sa mga kamay ni Muyong, isang patunay ng kanyang matinding pakikibaka, at tinanggap ang swallow sword na ibinigay niya sa kanya. Sa matinding determinasyon, sumugod siya sa laban upang harapin si General Wubo. Sa gitna ng kanilang matinding laban, si General Wubo, na corner at desperado, inamin ang kanyang pinakamadilim na lihim, siya ang pumatay sa ama ni Yan at Muyong, ang yumaong hari.
Ibinulgar niya ang matagal na niyang ambisyon na agawin ang trono. Sa galit sa kanyang pagtataksil, lumaban si Yin gamit ang lahat ng mayroon siya, ang kanyang kasanayan at estratehiya ay lumalampas sa lakas ni Hubo. Sa isang mahalagang sandali, nakita niya ang isang pagkakataon at sinaksak ang matulis na sibat sa leeg ni Wubo, tinatakan ang kanyang kapalaran. Sa kabila ng malubhang sugat ni General Wubo at ang kanyang buhay na nakabitin sa isang sinulid, sumuko ang kanyang mga sundalo. Binitawan nila ang kanilang mga sandata at ipinapangako ang kanilang katapatan kay Yan, kinikilala siya bilang tunay na pinuno. Ang kanyang tagumpay laban kay General Wuba ay nagpapatibay sa kanyang posisyon, hindi lamang bilang isang mandirigma kundi bilang karapat-dapat na pinuno ng kaharian ng Yen. Pagkatapos ng labanan, si Muyong, na natupad ang kanyang misyon na gabayan si Yan patungo sa kanyang tunay na kapalaran, ay mapayapang pumanaw. Ang kanyang kamatayan ay isang masakit na sandali para kay Yan, na nagmamarka ng pagtatapos ng isang mahaba at masakit na kabanata, ngunit pinatitibay din nito ang kanyang determinasyon bilang bagong pinuno. Nang nawala na ang alikabok ng digmaan, bumalik si Yan sa tahanan ni Quan, umaasa na ayos lang siya. Gayunpaman, ang kanyang pag-asa ay naglaho nang matuklasan niya ang walang buhay na katawan ni Quan, hindi niya nalampasan ang epekto ng laso ng palaso. Sa isang malungkot at magalang na kilos, inilagay niya ang kanyang katawan sa hot air balloon na pinapangarap ni Quan na paliparin, naghahanda upang bigyan siya ng marangal na pamamaalam sa pamamagitan ng pagsunog sa kanyang katawan. Habang umaakyat ang hot air balloon, dala ang espiritu ni Quan patungo sa langit, ramdam ang lungkot niyan, ngunit alam niyang mananatili siyang buhay sa kanyang puso. Nagtatapos ang pelikula sa pagtayo ni Yan bilang bagong pinuno ng kaharian ng Yen. Sa isa sa mga kuta ng kaharian, siya ay nagsalita sa kanyang mga tao, pinarangalan ang mga kaalyado na tumulong sa kanyang paglalakbay at pinagtibay ang kanyang papel bilang simbolo ng katatagan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, umaasa ang kaharian sa isang hinaharap ng kapayapaan at kasaganaan, na lumalabas na mas matatag mula sa kanyang magulong nakaraan. Ang aral ng kwentong ito ay may kaunting katatawanan, na nagpapaalala sa mga manunood ng hindi inaasahang karunungan, kung sakaling harapin mo ang labis na mga suliranin ng kaharian, maaaring mag-alok ang isang hot air balloon ng paraan upang makatakas ka dito. Ito ay isang mapaglaro ngunit malalim na kahulugan para sa paghahanap ng pag-asa sa gitna ng mga hamon ng buhay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.